What's up mga kababayan? Welcome to our vlog. For today's video, we're talking about tourism in the Philippines. So without further ado, Let's go started. alam naman nating mga kababayan na sobrang daming history dito sa Pilipinas. Katulad na lang sa iba't ibang transportation, mga magagandang lugar, o kaya mga kagamitan, at marami pang iba. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa campus ng Our Lady of Fatima University na matatagpuan sa Valenzuela City, MacArthur Highway. Ito trivia lang Alam niyo ba, dito matatagpuan ang National Shrine sa Alpo Valenzuela. At ito ay tinatawag na National Shrine of Our Lady of Fatima. Ilalagay na lang namin dyan sa screen. So, action. Wait guys, may tayo high estudyante nun, oh. Tara, lapitan natin baka kailangan niya ng tulong. Ayun pa, diba? Oh, ayun yun. Baka naliligo yun dito. Oh, yun na ba? Excuse me, sir. Are you perhaps lost? Yes, magandang umaga sa inyo. I'm actually looking for this place right here. Alam niyo ba kung saan to? Oh, alam mo pa naman Tagalog, sir. Well, we do know where that is, sir, and we can lead you there, so you can follow us. Oh, salamat sa inyo. Yes. Sir, what is the reason why is it for your work or for personal reason? Good question. Actually, I'm here because of my program's tour overseas in my school. And it is the Philippines that I'm currently assigned in visiting and touring. And count as work-related visit or tour. Although I would much appreciate it if you share some details of the country, so I also deepen my understanding. Oh, it's nice to hear that, sir. We hope that you will enjoy your visit here in the Philippines. Rest assured, me and my friends will assist you in the best that we can. Tignan naman sa kanya yung tungkol sa bag natin. Baka sakaling mga tulong tayo sa Ayun yan. Sige, wait lang. Also, sir, we are doing some vlog. And our content is all about the history of tourism conducted in our country. So, if you have a question, feel free to ask. Okay, then I'll ask questions if I have that. Very well. Okay. Oh, by the way, what are your names? I figured if you're going to accompany me throughout the campus, might as well I know who you are so that I can follow your names. Oh, yes. By the way, I'm I'm Mr. Lorenzo Reyes. If you ever feel uncomfortable addressing by formalities, we can call each other by our first name. Because in Filipino terms, it signifies that it's friendship. Yeah. I see. Oh, by the way, I've heard some locals here, some people around here that says something like mabuhay. What does mabuhay mean? Oh, you must be talking in Filipino. In your country, it means good day or how are you? So that's what are the locals will say. Can you see all that? May local vendor dun
Yung ibig puntahan natin. Tara, let's go. Oh, hindi na nga rin sa inyo mga mag-aaral. Kumusta ang klase? Ayos naman. Ang kilid ah. Magandang araw din sa iyo. Napagod lang kami kakalaw. Lang pala, kilala mo na. Pero may gusto kaming ipaalala sa'yo. Nakasama namin yun. Siya ba yung tinutukoy niyo? Oo nga, no. Mukhang hindi ko pa ito nakikita sa eskwela, no. Good day. You can call me Liam. Magandang araw, Liam. Maganda yung kasama niyo. Okay, dayan talaga tong kasama namin. Unang tunay na dito sa bansa natin. Tsaka pwede kami magtanong para di sa kaalaman niya. Oh, siya. Sige. Ano yun? Oo nga, no? Paano po ba nagsimula ang konsepto ng turismo? Ikakatapos lang din po kasi namin sa proyekto namin. Makamagkyan po kami ng IKEA, lalo na po ito kasama namin turista. Magandang tanong yan. Bakit ko naman na alam yung story ng bansa natin na puno ng kolonyalito, pandadayuan ng mga bagay-bagay. Nakasagsagan. Na eksplorasyon global. Kung babalikan natin sa taong 1585, unang nakakitang dayuhang interes sa pangalakad at turismo ang bansa, dulot sa pagdisiplina ng mga Espanyol sa potential interest ng Dagasiangan ito. Nagdag pa rito ang mga karagatan ng napakalawak, mga isla at mga lupang malalapit sa iba't ibang bansa. Siya nagpapit sa kanilang tingin. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa kultura natin noon. Nabigyan daan ng Katolismo, ang mga pandarewang tradisyon kasama ang paggalang at pagbigay bati ng mabuhay. Tama ka dyan, kapatid. Mula sa pananglita, gamit araw-araw, nakita mong influensya ng mga Espanyol. Tawag dito, ibang libro. Ginagamit ko ng mga Pilipino pang pagpapubang ng hirap. Ito, habakan. Ginagamit ko ito sa lakot. Ginagamit rin ko sa protection sa ilit para hindi kang. So, lahat ng to, gawa ko sa manig. Oh, ganoon ba? Ang galing naman ng ibig sabihin ng mga produkto. Pero tapos naman sumunod ng mga Espanyol, sumunod naman ng mga Amerikano sa amin. Sila rin ang nagbigay ng modernisasyon kung naunang travel agency sa ating. Alam niyo ba yan? Philippine Travel Survey. Tama ba? Nadali mo, kapatid. But I figured it wouldn't last long since in our history we have the record of World War II. Tama ka dyan. Nagkaroon ng digmaan. Pero dahil Pilipino tayo, kaya kahit mahirap, lalaban talaga. O siya, noong 1940 to 1997, hindi sumibol ang turismo sa bansa. Kinilala ito ng gobyerno, sektor, na naitatag ang Departamento ng Turismo ng bansa. O, trivia guys, trivia. O, sino ang kasalukuyang secretary ng Department of Tourism sa bansa natin? Sino? Is it Secretary Maria Esperanza Cristina Frasco? Ay sus, nampa kayo ng dayo. Tama ka dyan, kapatid. Uy, si Jace tumatawag. Uy, Duy! Hi guys, I'm guessing nagpapatrivia na kayo, no? Oo, wala ka kasi pakita mo na lang kung nasaan ka para mabisita ka namin. Luko, andito ako ngayon. By the way, syempre may patrivia din ako. Ano ang kasalukuyang tourism campaign tagline ng ating bansa? More fun in the Philippines. Mali, love the Philippines. Kaya binago ito ay hindi lang dahil sa mga foreigner. Para din to sa mga kababayan natin. Para mahalin at tanglilitin ang sarili natin. I love that explanation, Sir. Definitely suits the people around here. O diba, bagay na bagay. Bye na muna guys. Wala lang ulit ako next. Bye-bye. Oh, ayan. Alam niyo na yung story ng turismo ng bansa natin. Bye-bye po. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Boss, kami, boss, ah. Thank you po. Kami talaga. Nakita niyo ba ako? Ay, vendor na naman oh. Tara, let's go. Kulitin natin siya ulit. Magandang araw. Anong magagawa ko? Magandang umaga rin sa'yo, ate. Actually, gusto rin namin magtanong about sa history ng modern tourism ng Pilipinas.
Nakita namin na mukha mo itong alam at saka gusto namin malaman sa iyo. Ay, tama kayo pinuntahan. Sige, sige. Ibabahagi ko sa inyo ang aking mga nagtulak at nalalaman. Kung ba dito? Dito ba ako? May atake na lang. Please, thank you as well. Taong 1970 to 1980, nagkaroon ng lalo ng pagsila ng turismo sa ating bansa. Pati kung alam nyo ang Boracay, tumami pa ang mga nakakilala sa mga tanawin at destinasyon sa bansa katulad ng Boracay, kaya mas lumakas ang inos niya. Karoon din ng mga pagkusbong ng mga hotels at catering services tulad ng pinakamasikat na Manila Hotel. Ngunit napag-aralan ko na nagkaroon din ng mga pagsubok ang turismo natin. Taong 1990 to 20s, nagkaroon ng pagsubok ang sektor dahil sa mga kaganapan, kagaya ng natural disaster na naging nagpadalikada sa pagbisita sa Pilipinas, tulad ng pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991, na siyang naging dahilan ng pagkasira at potensyal na pagtumal ng bisita sa bansa. Pero syempre dahil dito, mas napaigting ang pondo sa pagmamarket at pagsuporta muli sa turismo. It all ties around together from when we first started learning about the past history of tourism, from when we are being colonized by foreign nations, and it ignited the interest in trade, commerce, and attraction towards the more progressed and advanced system that you have today. That we are promoting sustainable development towards tourism and tour, as well as maintaining an eco-friendly ecotourism. I'm glad na may natutunan kayo mula sa Madami natin. Sabi tayo kung magpapaalam na kami. Muna na kami. Okay, thank Okay po. Okay. Sabi, na natin natutunan ngayon, no? Sulit yung pagod natin. Ay, may nakakalimutan tayo. Ano? Yung outro natin. Oo nga, Gawa na tayo ngayon. Simulan na natin yung outro natin. So guys, that's it. Dito natatapos na ang aming vlog. So, subscribe and hit the notification bell. Yeah.